Marami nagtatanong, bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus? Babalik pa ba siya? Totoo ba ang sinasabi ng Biblia o ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Ang pangako niya na siya ay babalik? Pero napakatagal na, hindi pa rin po siya bumabalik. Kapatid, ito lang masasabi ko sa iyo, masyado lang mainipin ng tao. Tandaan po natin na 1,000 taon sa atin, sa mga tao, ay 1 araw lang sa Panginoon. May mga dahilan lang talaga ang Panginoon kung bakit hindi pa siya tuluyang dumarating sa pangalawang pagparito niya sa mundo. Tatalakayin ko sa iyo kapatid ang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pangalawang pagpaparito dito sa mundo. Una is yung mga prophecies. Matthew chapter 24 verse 33 hanggang 34. Ganon din naman kapag nakita nyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman nyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Marami pa po mga kapatid ang magaganap bago po ang second coming of Jesus Christ. Baka isa ka sa nagtanong, bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus at hindi na ma-prophesy yung mga propesiyang nakalagay po sa Bible? Alam mo kapatid, napakalawak ng pangunawa ng Panginoon. Napakalalim ng kanyang kaisipan. Kaya nga hindi yon may kukumpara sa kaisipan ng tao. Your thoughts are not the thoughts of our God. Kasi kailangan munang maisakatuparan yung mga biblical prophecy na hindi pa na-fulfill. Bakit kailangan pang ma-fulfill ang mga bagay na yon? Bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus kahit hindi na maganap yung mga biblical prophecy na titira? Kapatid, pagpapatunay yon sa kinapal at sa mga tao na hindi naniniwala sa mga biblical prophecy na ang lahat ng mga bagay na ito ay totoo at maaasahan at mapanghahawakan. Yun yung isang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus. Hinihintay ng panahon natin at ng mundo ang fulfillment ng mga biblical prophecy upang ipahiya ang gawa ng demonyo at kasinungalingan ni Satanas na ang Diyos ay makapangyarihan kahit ang kanyang mga salita at mga propesiya ay magaganap at ipapakita niya yan sa buong mundo. Napakarami na po ng mga biblical prophecy na ganap ng mga unang kapanahunan pa po. At marami ring na-fulfill sa panahon po natin dito sa last days. Pangalawa, mass evangelism. Pagpapangaral ng mabuting balita sa kinapal sa buong mundo. Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa darating ang katapusan. Ipangangaral po sa lahat ng tao ang mabuting balita. Mabuting balita po is gospel. Ang gospel po ay yung salita ng Panginoong Hesukristo, yung kaligtasang nagmumula po sa ating Panginoong Hesus, upang walang makapanumbat na hindi sa Kanya ipinangaral ang salita ng Diyos. Isa po yan sa dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus sa Kanyang pangalawang pagparito, dahil po hindi pa napapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Opo, may minaabot na po ng mga iilan. Ngayon, isa ka rin ba sa nagtanong na bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus? Marami namang hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Marami namang itinatakwil ang Biblia. Mga kapatid, ito yung dahilan. Dahil marami ngang hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon, sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, sa gospel, sa salvation. Pero darating yung point na matinding tagutom, kahirapan, digmaan, mga salot. Pero sa bandang huli, yung salita ng Diyos pa rin ang mananalo. Ito pa rin yung mag-i-stand in the last days, yung the Word of God. Hindi tayo binibigyan ng takot ng mga biblical prophecy. Patunay yan kapatid na maaasahan ang salita ng Diyos. At bago dumating ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pangalawang pagparito, sa mga hindi naniwala sa kanya at sa salita niya, ipapakita ng buong mundo na ang salita ng Diyos na itinakwil nila at hindi nila pinaniniwalaan ay mag-i-stand sa huli. Pangatlo na dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus, second coming, kasi meron siyang tinuturo at meron tayong matututunan habang tayo ay naghihintay. We are not just waiting. We must prepared. Preparing for thy kingdom come. Hinihintay natin yung kaharian ng Diyos na dumating physically. Tandaan po natin, nung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, siya po ay naghari na sa puso ng bawat isa. At kinakailangan natin i-prepare yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay at yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos na maabot ng salita ng Panginoon at makalapit sa Panginoon. Ito yung isang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus. Meron siyang tinuturo, meron siyang inaayos sa ating karakter at yun yung maunawaan po natin. Baka marami pa po ang di nakakilala sa pamilya mo. Ito na yung chance para ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Ganoon din sa mga hindi mo kakilala.
Binibigyan niya tayo ng pagkakataon, lahat ng tao, para makapanumbalik sa Kanya bago ang pangalawang pagparito. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. Punong-puno ng grace ang Panginoon, punong-puno ng pagpapatawad at pagmamahal sa tao. Bruin niyo po, maraming beses man tayong madapa, magkasala laban sa Panginoon, hinihintay niya yung pagkakataon na tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Yung chance na makalapit sa Panginoon dahil ayaw niya tayong mapahamak. Kung babasahin niyo yung Revelation chapter 22, na soon, malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus. Yung malapit po doon, na ibig sabihin sa Greek word is statue, na malapit na, quick, unexpected, and without delay ang kanyang pagdating.